Noong unang panahon sa isang tahimik at liblib na baryo sa lalawigan ng Nueva Ecija, may isang pamilyang namumuhay ng simple ngunit puno ng pagmamahalan. Ang ama ay si Rogelio, isang masipag na magsasaka na buong buhay na ibinuhos ang lakas sa bukirin upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Ang ina naman ay si Elena, isang mapagmahal na may bahay na kahit kapos sa pera ay hindi nagkulang sa pag-aruga at pagmamahal sa kanyang anak. At ang kanilang nag-iisang anak ay si Marco. Si Marco ay isang batang puno ng pangarap. Mula pagkabata ay madalas siyang maupo sa ilalim ng malaking punong mangga sa tabi ng kanilang bahay habang nakatanaw sa malayong kabundukan. Habang ang ibang bata ay abala sa paglalaro, siya naman ay nangangarap ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ngunit habang lumalaki si Marco, lalo niyang nakikita ang hirap na dinaranas ni Rogelio at Elena. Nakikita niya ang ama na umuuwi gabi-gabi na halos hindi na maituwid ang likod dahil sa pag-aararo sa ilalim ng matinding init ng araw. Nakikita rin niya ang ina na minsan ay nagpapanggap na busog upang may maihain lamang sa kanya. Maraming gabi na nagigising si Marco at nahuhuling tahimik na umiiyak ang kanyang mga magulang habang iniisip kung saan kukuha ng pera para sa susunod na araw. Sa kabila ng lahat, pinilit ni Rogelio at Elena na mapag-aral si Marco. Naniniwala silang ang edukasyon lamang ang maaaring mag-ahon sa kanila sa kahirapan. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Nang mag-18 si Marco, dumating ang pinakamahirap na panahon sa kanilang buhay. Sunod-sunod ang pagkasira ng kanilang pananim dahil sa bagyo. Lumubog sa utang ang pamilya. Maging ang maliit nilang lupang sinasaka ay muntik nang makuha ng pinagkakautangan. Isang gabi, habang nakaupo silang tatlo sa hapag na halos lugaw na lamang ang kinakain, nagsalita si Rogelio. Mukhang kailangan mong tumigil muna sa pag-aaral, anak. Parang huminto ang mundo ni Marco. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara. Ano pong ibig niyong sabihin, tay? Napayuko si Rogelio. Wala na tayong pera. Hindi na namin kaya. Tahimik si Elena habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Pasensya ka na, anak. Ramdam ni Marco ang sakit sa dibdib. Alam niyang hindi kasalanan ng kanyang mga magulang. Ngunit parang unti-unting nadudurog ang lahat ng kanyang mga pangarap. Ilang linggo ang lumipas. Habang nakikita niyang lalong naghihirap ang kanyang pamilya, may isang ideyang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isip. Isang gabi, habang natutulog ang kanyang mga magulang, tahimik siyang lumabas ng bahay. May dala lamang siyang maliit na bag, ilang pirasong damit, at 500 pisong naipon niya mula sa paminsan-minsang pagtatrabaho sa bukid ng kapitbahay. Sa ibabaw ng mesa ay iniwan niya ang isang sulat. Nang sumikat ang araw at magising si Rogelio at Elena, natagpuan nila ang sulat. Nanginig ang mga kamay ni Elena habang binabasa yon. Inay Itay, patawad po. Ayokong maging pabigat. Aalis po muna ako para hanapin ang kapalaran ko. Pangako ko, babalik ako kapag kaya ko nang baguhin ang buhay natin. Napaupo si Elena sa sahig habang umiiyak. Rogelio, umalis si Marco. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mag-asawa. Hinahanap nila si Marco sa buong baryo. Nagtanong sila sa mga terminal, palengke, at maging sa mga kalapit na bayan. Ngunit tila naglaho na lamang siya. Lumipas ang mga araw. Naging mga linggo. Naging mga buwan. At kalaunan ay naging mga taon. Walang balita. Walang sulat. Walang tawag. Walang kahit anong pahiwatig kung nasaan si Marco. Maraming gabi na umiiyak si Elena habang yakap ang lumang larawan ng kanyang anak. Madalas naman ay tahimik lamang na nakaupo si Rogelio sa kanilang balkonahe habang nakatanaw sa kalsadang minsang nilakaran ni Marco. May mga kapitbahay na nagsasabing baka patay na raw ang kanilang anak. May ilan namang nagsasabing baka nakalimot na ito. Ngunit hindi kailanman nawalan ng pag-asa sina Rogelio at Elena. Araw-araw silang nananalangin. Araw-araw nilang hinihiling na sana ay ligtas si Marco. Samantala, malayo sa baryong iyon, nagsisimula pa lamang ang napakahabang laban ni Marco. Nang umalis siya sa kanilang lugar, sumakay siya ng bus papuntang Maynila. Hindi niya alam kung saan pupunta.
Hindi niya alam kung sino ang tutulong sa kanya. Ang alam lamang niya ay kailangan niyang magtagumpay. Sa unang mga buwan, natulog siya sa mga terminal. May mga gabing sa bangketa siya nagpapalipas ng gabi. Nagtrabaho siya bilang kargador sa palengke. Tagahugas ng pinggan sa karinderya. Tagapaglinis sa mga bodega. Minsan ay isang beses lamang siya kumain sa buong araw. Ngunit hindi siya sumuko. Sa tuwing pakiramdam niya ay bibigay na siya, naaalala niya ang mga kamay ni Rogelio na puro kalyo. Naalala niya ang mga mata ni Elena na puno ng pagod ngunit puno rin ng pagmamahal. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang araw, habang nagtatrabaho siya sa isang maliit na bodega sa Maynila, nakilala niya ang isang matandang negosyante na nagngangalang Vicente. Napansin ni Vicente ang sipag at talino ni Marco. Sa halip na magpahinga kapag tapos na ang trabaho, pinag-aralan nito ang mga dokumento at operasyon ng kumpanya. Isang gabi, nilapitan siya ng matanda. Hindi ka panghabang buhay na trabahador lang. Nagulat si Marco. Po, may nakikita akong kakaiba sa'yo. Ngumiti si Vicente. May apoy kang hindi ko nakikita sa karamihan. Mula noon ay nagsimula ang pagbabago ng buhay ni Marco. Ginawa siyang assistant ni Vicente. Tinuruan siya ng matanda tungkol sa negosyo, pamumuhunan, pakikipagkalakalan, at pamamahala. Para kay Marco, para siyang nakatagpo ng pangalawang ama. Araw at gabi siyang nag-aral. Wala siyang sinayang na pagkakataon. Pagkaraan ng ilang taon, naging isa siya sa pinaka-pinagkakatiwalaang tao ni Vicente. At nang pumanaw ang matanda dahil sa katandaan, iniwan nito kay Marco ang malaking bahagi ng kanyang kumpanya. Maraming tao ang tumutol. Maraming nagsabing hindi iyon tama. Ngunit malinaw ang iniwang habilin ni Vicente. Si Marco ang taong pinili ko. At doon nagsimula ang hindi inaasahang pag-angat ng kanyang buhay. Mula sa pagiging hamak na trabahador, naging matagumpay siyang negosyante. Pinalawak niya ang kumpanya. Nagbukas ng mga bagong negosyo. Nag-invest sa iba't ibang industriya. Lumipas ang 10 taon. Pagkatapos ay 15 taon. At bago niya namalayan, isa na siya sa pinakamayayamang negosyante sa bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang bagay na hindi niya kailanman nakalimutan. Ang kanyang mga magulang. Tuwing gabi bago matulog, tinitignan niya ang lumang litrato ni Rogelio at Elena na lagi niyang dala. At sa bawat paglipas ng taon, lalong bumibigat ang kanyang puso. Dahil alam niyang iniwan niya ang mga ito nang walang paliwanag. Isang gabi, habang nakatanaw siya mula sa penthouse ng kanyang gusali, may luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Hindi na niya alam kung buhay pa ba ang kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung mapapatawad pa ba siya ng mga ito. Ngunit alam niya ang isang bagay. Panahon na upang umuwi. Kinabukasan, agad niyang ipinahanda ang kanyang pribadong sasakyan. Nagulat ang kanyang mga kasamahan. Bakit po biglaan ang biyahen niyo, Sir Marco? Sandaling natahimik si Marco. Pagkatapos ay ngumiti ng may lungkot. May mga taong matagal nang naghihintay sa akin. At habang papalapit ang kanyang pagbabalik sa baryong minsan niyang iniwan ng walang paalam, hindi niya alam na sa kabilang panig ng bansa, 2 matandang magulang ang patuloy pa ring naghihintay sa anak na halos buong buhay na nilang ipinagdarasal na makitang muli. Samantala, sa maliit na bahay ni Rogelio at Elena, isa na namang tahimik na umaga ang sumikat. Hindi nila alam na ang araw na iyon ang magsisimulang magbago sa lahat ng bagay na matagal na nilang inakala na tuluyan nang nawala. Maagang nagising si Elena ng umagang iyon. Tulad ng nakasanayan sa loob ng maraming taon, agad siyang nagtungo sa maliit nilang kusina upang maghanda ng almusal. Mabagal na ang kanyang mga kilos dahil sa katandaan. Ang dating malakas na mga kamay na walang kapagurang naglalaba at nagluluto para sa pamilya ay halata ng nanginginig. Sa kabilang dako ng bahay, nakaupo naman si Rogelio sa lumang bangkong kahoy sa harapan ng kanilang bahay. Mas lalong yumuko ang kanyang likod sa paglipas ng panahon. Pumuti na rin halos lahat ng kanyang buhok. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman nagbago. Ang kanyang pagtingin sa kalsadang dumaraan sa harapan ng kanilang bahay. Parang araw-araw ay may hinihintay pa rin siyang dumating.
Lumabas si Elena habang may dalang mainit na kape. Narito na naman tayo, mahinang sabi niya. Napangiti si Rogelio. Alam mo naman. 20 taon na, Rogelio. Tatanda akong naghihintay kung kinakailangan. Napayuko si Elena. Sa totoo lang, ilang beses na rin siyang nawalan ng pag-asa. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang asawa, muli siyang kumakapit. Minsan ay naiisip niyang baka nga tama ang mga kapitbahay. Baka nakalimot na si Marco. Baka mayroon na itong sariling pamilya. Baka masaya na ito sa ibang lugar. Ngunit bilang isang ina, may bahagi ng kanyang puso na nagsasabing hindi iyon magagawa ng kanyang anak. Hindi kayang kalimutan ni Marco ang kanyang pamilya. Hindi niya kayang talikuran ang mga taong nagsakripisyo para sa kanya. Makalipas ang ilang oras, dumating ang kanilang kapitbahay na si Aling Rosa. Elena, may dala akong gulay. Naku, salamat naman. Napakarami kasi ng ani namin. Alam ni Elena na hindi iyon totoo. Alam niyang sinasadya lamang ni Aling Rosa na tulungan sila. Sa katunayan, matagal nang hindi sapat ang kanilang kinikita. Nang mawala ang karamihan sa kanilang sakahan dahil sa mga utang, napilitan si Rogelio na magtrabaho bilang bantay sa isang bodega sa kalapit na bayan. Ngunit dahil sa edad nito, hindi na rin siya natanggap kalaunan. Simula noon, namuhay sila sa tulong ng maliliit na pagkakakitaan at tulong ng ilang mabubuting kapitbahay. Minsan ay nakaramdam ng hiya si Rogelio. Pakiramdam niya ay nabigo siya bilang ama. Ngunit tuwing sasabihin niya yon, agad siyang pinipigilan ni Elena. Hindi ka nabigo. Pero wala tayong naipundar. Naipundar natin si Marco. Tahimik na lamang si Rogelio. Sapagkat alam niyang iyon ang pinakamahalagang bagay sa kanilang buhay. Samantala, sa loob ng isang mamahaling sasakyan na bumibiyahe patungo sa Nueva Ecija, tahimik lamang na nakatanaw si Marco sa bintana. Habang lumalapit sila sa kanyang bayan, mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Parang bumabalik ang lahat ng alaala. Ang mga panahong tumatakbo siya sa maputik na kalsada. Ang mga panahong nagtatanim sila ng palay kasama ang kanyang ama. Ang mga gabing magkatabi silang natutulog habang nakikinig sa ulan na tumatama sa bubong. At higit sa lahat, ang gabing iniwan niya ang kanyang mga magulang. Mahigpit niyang pinikit ang kanyang mga mata. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang alaala ang sandaling iyon. Hindi niya nakakalimutan ang sakit na iniwan niya. Hindi rin niya nakakalimutan ang takot na baka hindi na niya muling makita ang kanyang pamilya. Sir! Napalingon siya sa kanyang assistant na si Adrian. Nandito po ang ilang dokumentong kailangan niyo mamaya. Hindi agad sumagot si Marco. Pagkatapos ay ibinalik niya ang folder. Mamaya na. Sir! Ngayon lang ulit ako uwi. Napansin ni Adrian ang panginginig sa boses ng kanyang amo. Sa loob ng maraming taon nilang pagsasama, ngayon lamang niya nakita si Marco na tila kinakabahan. At naiintindihan niya kung bakit. Ang taong ito ay nakipagsapalaran sa malalaking negosyante. Nakipag-usap sa mga pinakamayayamang tao sa bansa. Humarap sa napakalalaking panganib sa negosyo. Ngunit ang pagbabalik sa kanyang mga magulang ang siyang tunay na nagpapakaba sa kanya. Ilang oras pa ang lumipas. Sa wakas ay narating nila ang hangganan ng bayan. Huminto sandali si Marco nang makita ang lumang arko na may pangalan ng kanilang bayan. Parang huminto ang oras. Hindi niya napigilang mapaluha. Napansin yun ni Adrian ngunit hindi siya nagsalita. Tahimik lamang niyang hinayaang damhin ng kanyang amo ang sandaling iyon. Makalipas ang ilang minuto, muling umandar ang sasakyan. Habang pumapasok sila sa bayan, napansin ni Marco kung gaano karaming bagay ang nagbago. May mga bagong tindahan. May mga bagong gusali. May mga sementadong kalsada na dati ay puro putik lamang. Ngunit mayroon ding mga bagay na hindi nagbago. Ang lumang simbahan. Ang plaza. Ang malaking punong akasya sa gitna ng bayan. Doon siya unang nangarap noon. Doon siya unang nangakong babaguhin niya ang buhay ng kanyang pamilya. Napangiti siya habang pinagmamasdan yon. Ngunit maya-maya ay napalitan ng kaba ang kanyang ngiti. Habang papalapit sila sa kanilang baryo, mas lalo niyang naiisip ang isang bagay.
Paano kung galit pa rin sina Rogelio at Elena? Paano kung hindi na nila siya tanggapin? Paano kung huli na ang lahat? Sa kabilang banda, kasalukuyang nagwawalis si Elena sa harap ng kanilang bahay. Napansin niyang tila maraming sasakyang dumaraan sa baryo. Karaniwan ay tahimik lamang ang lugar. Ngunit ng araw na yon, tila may kakaibang sigla sa paligid. Maging ang ilang kapitbahay ay nagsimulang mag-usap-usap. May mayamang negosyante raw na darating. Talaga? May malaking proyekto raw sa bayan. Wala naman sigurong pupunta rito sa baryo natin. Nagkibit balikat si Elena. Wala siyang interes sa mga ganoong bagay. Sa kanyang isip, ang pinakamahalaga pa rin ay kung ano ang kakainin nila sa hapunan at kung paano mapapawi ang pananakit ng likod ni Rogelio. Ngunit hindi niya alam na ang negosyanteng pinag-uusapan ng lahat ay ang anak na mahigit 20 taon na niyang hindi nakikita. At sa mga sandaling iyon, ilang kilometro na lamang ang layo ni Marco mula sa bahay na minsang iniwan niya. Habang papalapit ang sasakyan sa makitid na kalsada ng baryo, biglang napansin ni Marco ang isang matandang lalaki na naglalakad sa gilid ng daan habang may pasan na maliit na sako ng mga gulay. Agad siyang napatitig. May kakaiba sa kanyang naramdaman. May pamilyar sa paraan ng paglalakad nito. May pamilyar sa hubog ng balikat nito. Dahan-dahang bumagal ang sasakyan. At habang mas malinaw niyang nakikita ang mukha ng matanda, tila huminto ang kanyang paghinga. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sapagkat ang matandang iyon ay kahawig na kahawig ng kanyang ama. Ngunit sa itsura nito ngayon, halatang halata ang bakas ng hirap, pagod, at mga taong lumipas habang hinihintay ang anak na hindi na bumalik. At sa unang pagkakataon matapos ang 20 taon, naramdaman ni Marco ang matinding pagsisisi na parang dumurog sa kanyang puso. Huminto ka. Halos pabulong na lumabas ang mga salitang iyon mula kay Marco. Agad namang pinahinto ng driver ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Tahimik ang lahat sa loob. Maging si Adrian ay hindi umimik. Nakatitig lamang si Marco sa matandang lalaking naglalakad ilang metro mula sa kanila. Ngayon ay mas malinaw na niyang nakikita ang mukha nito. Ang dating matikas at malakas na pangangatawan ni Rogelio ay napalitan na ng katawan na pinayat ng panahon. Ang dati nitong matibay na mga balikat ay tila yumuko na sa bigat ng mga taon. Ngunit kahit gaano pa karaming panahon ang lumipas, hindi maaaring magkamali si Marco. Ama niya iyon. Napakapit siya sa kanyang dibdib. Parang may kung anong humihigpit sa kanyang puso. Hindi niya akalaing ganoon kalaki ang magiging epekto ng muling pagkakita sa kanyang ama. Sa loob ng 20 taon, maraming beses niya itong naisip. Maraming beses niya itong napanaginipan. Ngunit iba pala kapag kaharap mo na ang taong matagal mong iniwan. Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Mga panahong karga siya ni Rogelio habang tumatawid sa baha. Mga panahong nagtuturo itong magtanim sa kanya. Mga gabing sabay silang nakahiga sa banig habang pinakikinggan ang huni ng mga kuliglig. At higit sa lahat, ang mukha ni Rogelio noong gabing iniwan niya ang kanilang tahanan. Napapikit si Marco. May luha nang bumabagsak sa kanyang mga mata. "Sir!" Mahinang tawag ni Adrian. Ngunit hindi siya sumagot. Nakatingin lamang siya sa ama. Maya-maya ay nakita niyang nahirapan si Rogelio sa pagbubuhat ng sako. Napahinto ito. Ibinaba ang dala. At saka napaupo sa gilid ng daan. Napahawak sa kanyang likod. Agad na bumaba si Marco mula sa sasakyan. "Sir," nagulat na sabi ni Adrian. Ngunit hindi na siya pinansin ni Marco. Mabilis siyang naglakad patungo sa matandang lalaki. Habang papalapit siya, mas lalo niyang napapansin ang mga pagbabago. Marami ng kulubot sa mukha ni Rogelio. Halos puti na ang buhok nito. May bahagyang panginginig na rin ang mga kamay nito. Parang bawat hakbang ni Marco ay may kasamang kirot sa kanyang puso. Pagdating niya sa harapan ng matanda, huminto siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano sisimulan. 20 taon ng pananahimik. 20 taon ng pagkawala. Paano ba binubura ang ganoong kahabang panahon? Samantala, si Rogelio naman ay nakayuko pa rin habang hinihimas ang kanyang likod.
Hindi niya agad napansin ang lalaking nakatayo sa harapan niya. May kailangan ka ba, iho? Tanong niya nang hindi tumitingin. Hindi agad nakasagot si Marco. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Muli siyang napaluha. Amay. Bahagyang natigilan si Rogelio. Napatingin siya sa lalaki. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa loob ng ilang segundo walang nagsalita. Tila huminto ang buong paligid. Ang hangin. Ang mga tunog ng sasakyan. Ang mga ibong lumilipad. Parang walang ibang umiiral kundi silang dalawa. Napakunot no si Rogelio. Pinagmasdan niya ng mabuti ang mukha ng estranghero. May kung anong pamilyar. May kung anong hindi niya maipaliwanag. Unti-unting lumaki ang kanyang mga mata. Kasunod noon ay ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi. Napahinto siya. Parang hindi siya makapaniwala. Marco. Tuluyan nang bumagsak ang luha ni Marco. Opo, amay. Tumayo si Rogelio. Ngunit dahil sa sobrang pagkagulat, bahagya pa siyang natumba. Agad siyang inalalayan ni Marco. Patuloy lamang silang nakatingin sa isa't isa. Parehong umiiyak. Parehong hindi makapaniwala. Parang panaginip lamang ang lahat. 20 taon. 20 taon ng paghihintay. 20 taon ng pananabik. At ngayon ay naroon na sa harapan niya ang anak na inakala niyang hindi na niya muling makikita. Biglang hinawakan ni Rogelio ang mukha ni Marco. Parang gustong tiyaking hindi lamang ito ilusyon. Marco ning. Opo, ama. Talaga bang ikaw ito? Opoy. Hindi na napigilan ni Rogelio ang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Napakalakas ng kanyang iyak. Iyong iyak na matagal na niyang kinimkim. Iyong iyak ng isang amang araw-araw na naghintay sa pagbabalik ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, muli niyang nayakap si Marco. Anak Patawad po. Halos hindi na makapagsalita si Marco. Patawad po talaga. Ngunit umiling si Rogelio habang umiiyak. Huwag na nating pag-usapan iyon. Bumalik ka na Bumalik ka na, anak. Mas lalo lamang napaiyak si Marco. Hindi niya inaasahang ganoon siya tatanggapin ng kanyang ama. Inakala niyang sasalubungin siya ng galit. Ng sama ng loob. Ng mga tanong. Ngunit ang natanggap niya ay yakap. At pagmamahal. Katulad ng dati. Matapos ang ilang minuto, unti-unting kumalma ang dalawa. Napansin ni Rogelio ang mamahaling suot ni Marco. Ang mamahaling relo nito. Ang sasakyang nakaparada sa di kalayuan. At ang mga taong naghihintay rito. Hindi niya maiwasang magulat. Ngunit higit pa roon, may isa siyang tanong. Kumusta ka, anak? Napangiti si Marco habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Mabuti po. At kayo ni inay? Napabuntong hininga si Rogelio. Mabuti naman. Alam ni Marco na hindi iyon totoo. Kahit hindi magsalita ang kanyang ama, nakikita niya ang kalagayan nito. Nakikita niya ang mga bakas ng kahirapan. Ang pagod. Ang pagtitiis. At lalong dumadagdag ang bigat ng kanyang konsensya. Nasaan po si inay? Tanong niya. Agad na napangiti si Rogelio. Nasa bahay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Mahigit 20 taon na rin mula nang huli niyang makita si Elena. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito. Hindi niya alam kung mapapatawad siya nito. Ngunit gusto niya itong makita. Sa lalong madaling panahon. Sasamahan po ninyo ako? Mahinang tanong niya. Tumango si Rogelio. Naman. Pagkatapos ay nagsimula silang maglakad papunta sa bahay. Habang naglalakad, hindi napansin ni Marco na may ilang residente na ng baryo ang nakakita sa kanila. Isa-isa silang napahinto. May mga napatitig. May mga nagbulungan. May mga hindi makapaniwala. Sino iyon? Parang Teka Si Marco ba yon? Impossible. Mabilis na kumalat ang balita.
Parang apoy na kumalat sa buong baryo. Ang anak ni Rogelio at Elena na matagal nang nawawala ay bumalik. At hindi lamang basta bumalik. Bumalik itong sakay ng mamahaling sasakyan at kasama ang mga taong tila mga bodyguard at executive. Samantala, walang kamalay-malay si Elena. Patuloy lamang siyang nag-aayos sa loob ng kanilang maliit na bahay. Naglalabas siya ng ilang lumang damit habang paminsan-minsang tumitingin sa lumang larawan ni Marco na nakasabit pa rin sa dingding. Ngumiti siya ng malungkot. Nasaan ka na kaya, anak ni? Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, ang anak na matagal niyang ipinagdasal ay ilang hakbang na lamang ang layo mula sa kanilang tahanan. At habang papalapit sina Marco at Rogelio sa lumang bahay, lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Marco. Sapagkat alam niyang sa loob ng ilang minuto, haharapin niya ang pinakamahirap at pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Ang muling pagkikita nila ng kanyang ina na hindi kailanman tumigil sa paghihintay sa kanyang pagbabalik. Habang papalapit sila sa maliit na bahay, pakiramdam ni Marco ay lalong bumibigat ang bawat hakbang. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa damdaming matagal niyang tinakasan. Ang takot. Takot na baka hindi niya kayaning makita ang lahat ng sinapit ng kanyang mga magulang. Takot na baka sa loob ng 20 taon ay mas marami siyang nawala kaysa sa kanyang naipundar. Tahimik lamang na naglalakad si Rogelio sa kanyang tabi. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ang anak. Parang natatakot din siyang mawala itong muli kapag inalis niya ang tingin. Makalipas ang ilang minuto, narating nila ang makitid na daanan papunta sa kanilang bahay. Huminto si Marco. Napatingin siya sa lumang bahay na minsang naging buong mundo niya. Nandoon pa rin ang lumang bubong na yero. Nandoon pa rin ang maliit na bakuran. Nandoon pa rin ang punong mangga na kanyang inakyatan noong bata pa siya. Ngunit kitang-kita rin ang bakas ng panahon. May mga bahagi ng dingding na kupas na. May mga yero na kinakalawang. May mga bahagi ng bakod na halos bumagsak na. Parang may kumurot sa kanyang puso. Sa loob ng 2 dekada, abala siya sa pagtatayo ng mga gusali, kumpanya, at negosyo. Ngunit habang lumalaki ang kanyang kayamanan, nanatiling ganoon ang bahay ng kanyang mga magulang. Hindi niya napigilang mapayuko. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkawala. Samantala, sa loob ng bahay, patuloy lamang si Elena sa paglalaba. Narinig niya ang tahol ng aso sa labas. Kasunod noon ay ang tila pagdami ng mga taong nagsasalita sa may kalsada. Napakunot no siya. Ano kaya ang nangyayari? Mahina niyang sabi sa sarili. Maya-maya ay narinig niya ang boses ni Rogelio mula sa labas. Elena ni. Ngumiti siya. Karaniwan lamang iyon. Marahil ay nakauwi na ang asawa mula sa pagpunta sa tindahan. Heto na. Sagot niya habang pinipiga ang nilalabhang damit. Ngunit may kakaiba sa tono ni Rogelio. Parang nanginginig. Parang may pinipigilang emosyon. Elena ni. Muling tawag nito. Mas mabagal. Mas mabigat. Napahinto si Elena. Unti-unti siyang tumayo. At saka naglakad patungo sa pintuan. Sa labas naman, halos hindi makahinga si Marco. Pakiramdam niya ay parang bumalik siya sa pagiging 18 taong gulang na batang nangangarap lamang noon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. At nang magsimulang bumukas ang lumang pintuan, tila huminto ang kanyang mundo. Dahan-dahang lumabas si Elena. Mas payat na ito ngayon. Mas marami ng kulubot. Puti na rin halos ang buhok. Ngunit para kay Marco, siya pa rin ang parehong ina na nag-aruga sa kanya noon. Napatigil si Elena. Una niyang nakita si Rogelio. Pagkatapos ay napatingin siya sa lalaking nakatayo sa tabi nito. Hindi agad niya nakilala. Paano nga naman niya agad makikilala? 20 taon na ang lumipas. Ang batang iniwan niya ay isa ng ganap na lalaki. Matangkad. Matikas. May kumpiyansang dala ng tagumpay. Ngunit habang mas matagal siyang nakatingin, may kung anong pamilyar na unti-unting lumilitaw. Ang mga mata. Ang ngiti. Ang paraan ng pagtayo. At biglang nanlaki ang kanyang mga mata.
Napaatras siya ng bahagya. Parang hindi siya makahinga. Napahawak siya sa dibdib. Hindi. Mahinang bulong niya. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi. Muling sambit niya. Nanginig ang mga labi ni Marco. Inaini. Iyon lamang ang kanyang nasabi. At sapat na yon. Sapat na upang tuluyang mabasag ang lahat ng pagdududa. Napatakip ng bibig si Elena. Kasabay noon ang walang tigil na pag-agos ng kanyang mga luha. Marco. Napaluha rin si Marco. Opo, Inay. Parang nawala ang lakas ng mga tuhod ni Elena. Muntik na siyang matumba. Mabuti na lamang at agad siyang nasalo ni Rogelio. Hindi makapaniwala ang matanda. 20 taon. 20 taon siyang nagdasal. 20 taon siyang umiyak. 20 taon niyang hinintay ang sandaling ito. At ngayon ay nasa harapan niya na ang kanyang anak. Mahal na Diyos, Iyon lamang ang kanyang nasabi bago siya tuluyang humagulgol. Hindi na nakapagpigil si Marco. Mabilis siyang lumapit. Lumuhod sa harapan ng kanyang ina. At mahigpit na niyakap ito. Pareho silang umiiyak. Pareho silang nanginginig. Parehong pilit binabawi ang mga taong nawala. Inay. Patawad po. Patawad po talaga. Ngunit sa halip na magalit, hinaplos lamang ni Elena ang buhok ng kanyang anak. Katulad ng ginagawa niya noong bata pa ito. Katulad ng ginagawa niya kapag umiiyak si Marco noon. Nakauwi ka na, Umiiyak niyang sabi. Nakauwi ka na, anak. Mas lalo lamang napahagulgol si Marco. Walang galit. Walang paninisi. Walang sumbat. Tanging pagmamahal. Pagmamahal na hindi kayang sirain ng panahon. Pagmamahal na hindi kayang ubusin ng 20 taong pagkawala. Ilang minuto silang nanatiling magkayakap. Habang ang mga kapitbahay na unti-unting nagtitipon sa paligid ay tahimik na pinagmamasdan ang eksena. Marami ang napaluha. Marami ang napangiti. Sapagkat alam nilang nasaksihan nila ang isang himala. Ang pagbabalik ng isang anak. At ang muling pagkabuo ng isang pamilyang matagal nang naghihintay. Maya-maya ay pinapasok ni Rogelio at Elena si Marco sa loob ng bahay. Pagpasok pa lamang niya ay muli siyang natigilan. Halos wala pa ring nagbago. Naroon pa rin ang lumang mesa. Naroon pa rin ang mga lumang upuan. Naroon pa rin ang mga larawang nakasabit sa dingding. At sa isang sulok ng bahay, may nakita siyang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Ang lumang graduation picture niya noong elementarya. Naka-frame pa rin. Maingat na iniingatan. Sa kabila ng 20 taon. Sa kabila ng pagkawala niya. Hindi kailanman inalis ng kanyang mga magulang ang larawan. Dahan-dahan siyang lumapit dito. At sa kanya napansin ang isa pang bagay. May mga kandilang nakasindi sa maliit na altar. At katabi nito ay ang kanyang larawan. Parang araw-araw pa rin siyang ipinagdarasal. Napapikit si Marco. Hindi niya napigilang maiyak muli. Samantala, napansin naman ni Elena ang mamahaling relo ng anak. Ang mamahaling sapatos. Ang mamahaling kasuotan. Napatingin siya kay Rogelio. Pagkatapos ay muling tumingin kay Marco. Anak, Mahinang sabi niya. Kumusta ang buhay mo? Nagkatinginan sina Marco at ang kanyang mga magulang. At sa unang pagkakataon matapos ang 20 taon, magsisimula na niyang ikwento ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang gutom. Ang pagdurusa. Ang mga gabing wala siyang matulugan. Ang mga pagkakataong halos sumuko na siya. At ang mahabang paglalakbay na nagdala sa kanya mula sa pagiging isang mahirap na batang naglayas hanggang sa pagiging isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Ngunit habang nagsisimula siyang magsalita, wala pa siyang alam na may isang tao sa baryo na matagal nang may lihim na galit sa kanilang pamilya. At nang mabalitaan ng taong iyon ang biglaang pagbabalik ni Marco, may plano itong sisira sa pinakamasayang araw na matagal nang ipinagdasal ni Rogelio at Elena. Habang nakaupo silang tatlo sa lumang mesa, hindi pa rin mawala ang mga ngiti sa mukha ni Rogelio at Elena.
Paminsan-minsan ay tinitingnan nila si Marco na para bang natatakot silang maglaho itong muli kapag hindi nila pinagmasdan. Para sa kanila, parang panaginip pa rin ang lahat. Ilang beses pang ang hinawakan ni Elena ang kamay ng anak. Parang nais niyang tiyakin na totoo itong nasa harapan niya. Samantala, nagsimula ng ikwento ni Marco ang mga nangyari sa kanyang buhay matapos siyang umalis. Hindi niya itinago ang mga paghihirap. Ikinuwento niya kung paano siya natulog sa mga terminal. Kung paano siya nagutom. Kung paano siya minsang halos mawala ng pag-asa. Tahimik lamang na nakikinig si Rogelio at Elena. At sa bawat detalye ng kwento, lalo silang nasasaktan. Lalo nilang naiisip kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng kanilang anak. Minsan ay napapailing si Elena. Minsan naman ay palihim na nagpupunas ng luha si Rogelio. Kung alam lang namin Mahinang sabi ni Elena. Kung alam lang namin na ganoon ang pinagdaanan mo Umiling si Marco. Hindi ko po sinabi dahil ayokong mag-alala kayo. Pero nag-alala pa rin kami. Mahinang sagot ni Elena. At wala nang naisagot si Marco. Dahil alam niyang tama ang kanyang ina. Hindi niya man sinabi ang kanyang mga paghihirap, nag-iwan pa rin siya ng sakit. Nag-iwan pa rin siya ng mga taong araw-araw na naghintay. Makalipas ang ilang sandali, inilabas ni Marco ang kanyang telepono. May ipinakita siyang mga larawan. Mga gusali. Mga kumpanya. Mga proyekto. Mga empleyado. At mga parangal na natanggap niya sa loob ng maraming taon. Nanlaki ang mga mata ni Rogelio at Elena. Hindi nila lubos maisip ang laki ng tagumpay ng kanilang anak. Ikaw ang may-ari ng lahat ng iyan? Tanong ni Rogelio. Ngumiti si Marco. Opo. Napailing ang matanda. Parang hindi niya maunawaan. Ang batang minsang sabay niyang tinataniman ng palay ay isa na ngayong napakalaking negosyante. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang mas mahalaga sa kanya. Bumalik ang kanyang anak. Iyon lamang ang mahalaga. Sa labas ng bahay, patuloy namang dumarami ang mga taong nag-uusisa. Halos buong baryo ay nakarating na ang balita. Nagbalikan ang mga alaala ng marami. Naalala nila si Marco bilang tahimik ngunit masipag na binata. Naalala nila kung paano ito umalis ng walang paalam. At ngayon, bumalik ito bilang isang matagumpay na tao. Ngunit hindi lahat ay masaya. Sa kabilang bahagi ng baryo, may isang lalaking nakaupo sa ilalim ng puno habang nakikinig sa mga usapan ng mga tao. Ang kanyang pangalan ay Victor. 55 taong gulang. At isa siya sa pinakamayamang tao sa lugar. Marami siyang lupang pagmamay-ari. Marami rin siyang koneksyon sa mga lokal na opisyal. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay ay isang lihim na matagal nang nakabaon. 20 taon na ang nakalipas, noong lubog na sa utang sina Rogelio at Elena, isa si Victor sa mga taong nakinabang sa kanilang kahirapan. Siya ang nakabili ng malaking bahagi ng lupang dating pag-aari ng pamilya. Halos wala na siyang binayad noon. Dahil desperado na sina Rogelio. At mula noon ay lalo siyang yumaman. Ngunit may isa pang bagay na hindi alam ng karamihan. May dokumentong matagal niyang itinago. Dokumentong nagpapatunay na nilinlang niya noon sina Rogelio at Elena. Dokumentong maaaring magbunyag na hindi legal ang malaking bahagi ng lupang kanyang nakuha. Sa loob ng maraming taon, walang problema. Dahil mahirap lamang sina Rogelio at Elena. Wala silang kakayahang lumaban. Wala silang pera para magsampa ng kaso. Ngunit ngayon ay iba na ang sitwasyon. Bumalik si Marco. At hindi basta-bastang tao si Marco. Isa itong bilyonaryo. Isa itong makapangyarihang negosyante. At kapag nalaman nito ang nangyari noon, maaaring mawala kay Victor ang lahat. Napakuyom ang kanyang kamao. Abay! Mahina niyang sabi. Bumalik ka pala. Sa kanyang mga mata ay makikita ang kaba. At kasabay nito ang pagbuo ng isang bagong plano. Samantala, walang kamalay-malay ang pamilya. Patuloy lamang silang nagkukwentuhan. Ilang oras ang lumipas na parang ilang minuto lamang. Parang sinusubukan nilang habulin ang 20 taon na nawala. Maya-maya ay napansin ni Marco ang ilang bitak sa dingding ng bahay.
Napansin niya rin ang kalumaan ng bubong. Napansin niya ang mga gamit na halatang ilang dekada nang ginagamit. Tahimik siyang napaisip. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga magulang. Inay. O. Ama. Napatingin si Rogelio. May gusto po sana akong sabihin. Ngumiti si Elena. Ano yon, anak? Huminga ng malalim si Marco. Gusto ko po kayong isama sa Maynila. Natigilan ang dalawa. Ha? Gulat na sabi ni Elena. Gusto kong doon na kayo tumira. Doon po sa bahay ko. Agad namang umiling si Rogelio. Hindi na kailangan. Ama. Masaya kami rito. Napangiti si Marco ngunit bakas pa rin ang pag-aalala sa kanyang mukha. Tingnan niyo ang bahay. Ako na po ang bahala sa inyo. Ngunit muling umiling si Rogelio. Hindi namin kailangan ng marangyang buhay. Ang kailangan lang namin ay ikaw. Natahimik si Marco. At muling bumigat ang kanyang dibdib. Ganoon pa rin ang kanyang mga magulang. Hindi kailanman naging pera ang sukatan ng kanilang kaligayahan. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay pababayaan niya silang manatili sa ganitong kalagayan. Habang pinag-uusapan nila yon, may isang sasakyang huminto sa harapan ng bahay. Napatingin ang lahat. Maging ang mga kapitbahay ay napalingon. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. At lumabas si Victor. Tahimik siyang umiti habang naglalakad papalapit. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Agad namang napansin ni Rogelio at Elena ang kanyang pagdating. At sa isang iglap, nawala ang saya sa kanilang mga mukha. Napansin iyon ni Marco. Napakunot no siya. May kakaiba. May tensyon. May kasaysayang tila ayaw pag-usapan ng kanyang mga magulang. Huminto si Victor sa harap ng bahay. At saka umiti kay Marco. Ikaw pala si Marco. Mahinahon niyang sabi. Narinig kong bumalik ka na. Tumango si Marco. Opo. Inilahad ni Victor ang kanyang kamay. Ako si Victor. Nakipagkamay si Marco. Ngunit agad niyang napansin ang malamig na tingin ng lalaki. At mas lalo siyang nagtaka nang makita niyang tila kinakabahan sina Rogelio at Elena. Parang may bagay silang gustong sabihin ngunit hindi masabi. At habang nagpapatuloy ang maikling usapan, hindi alam ni Marco na ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ang isa sa mga dahilan kung bakit lalo pang naghirap ang kanyang mga magulang matapos siyang umalis. At sa mga susunod na araw, unti-unti niyang matutuklasan ang isang lihim na 2 dekada nang nakabaon sa baryong minsan niyang iniwan. Tahimik ang buong paligid habang nakatayo si Victor sa harap ng lumang bahay ni Rogelio at Elena. Ang hangin sa baryo ay tila biglang bumigat. Hindi makagalaw ng maayos si Elena. Si Rogelio naman ay bahagyang humakbang pasulong, parang nais harangan ang anumang maaaring mangyari. Si Marco, nakakababalik lang mula sa 20 taong pagkawala, ay nakatitig lamang kay Victor. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi takot. Hindi rin basta kaba. Kundi isang malalim na pakiramdam na parang may hindi pa sinasabi sa kanya ang buong kwento ng kanilang buhay. Ngumiti si Victor, ngunit malamig iyon. Magandang araw, Marco, mahinahon niyang sabi. Sa wakas bumalik ka rin. Hindi sumagot agad si Marco. Pinagmasdan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Kilalang kilala niyo po ba ako? Tanong niya. Mas kilala kita kaysa sa iniisip mo, sagot ni Victor, sabay sulyap kay Rogelio. Napansin niyon ni Marco. At doon niya naramdaman ang unang pagbigat ng sitwasyon. Victor, mahinang sabi ni Rogelio, parang nagbabala. Ngunit mumiti lamang si Victor. Matagal na tayong hindi nagkikita, Rogelio. Napatingin si Marco sa kanyang ama. Ama, anong ibig sabihin nito? Tahimik si Rogelio. Parang biglang naubos ang lahat ng lakas niya. Si Elena naman ay napayuko at napahawak sa kanyang dibdib. Doon palang unti-unting lumabas ang katotohanan na matagal nang pilit itinago. Anak, mahina ni Rogelio, may mga bagay na hindi namin nasabi sa iyo. Napakunot no si Marco. Anong bagay po? Sandaling katahimikan. At sa katahimikang iyon, tila bumalik ang lahat ng sakit ng nakaraan.
Ang lupang kinatitirikan ng bahay na ito, simula ni Victor, dating pag-aari ng pamilya niyo. Biglang nanlamig ang paligid. Pero dahil sa utang, at dahil sa mahirap ang kalagayan niyo noon, napunta sa akin ang karamihan nito. Humigpit ang kamao ni Marco. Kung ganon legal ba lahat, malamig niyang tanong. Ngumiti si Victor. Legal sa papel. Pero hindi sa paraan. Doon na tila bumagsak ang mundo ni Marco. Napatingin siya kay Rogelio. Amay. Hindi agad nakasagot ang matanda. Pinilit naming hindi lumaban noon, mahinang sabi ni Rogelio. Wala kaming pera. Wala kaming laban. Napapikit si Marco. Parang unti-unting bumabalik ang lahat ng piraso. Ang hirap. Ang paghihirap ng kanyang mga magulang. Ang pagkasira ng kanilang buhay habang siya ay wala. At ang lalaking nasa harapan niya ngayon na bahagi pala ng lahat ng iyon. Humakbang si Marco palapit kay Victor. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa pamilya ko? Malamig niyang tanong. Sandaling natahimik si Victor. Negosyo lang iyon, malamig din niyang sagot. Doon nagbago ang ekspresyon ni Marco. Negosyo. Bahagyang tumawa si Marco pero walang saya. 20 taon na iniiyakan ng aking ina ang bahay na ito. 20 taon na nagtrabaho ang ama ko kahit halos hindi na makatayo. Negosyo lang para sa iyo yon. Dahan-dahang lumapit si Rogelio at hinawakan ang braso ni Marco. Anak, tama na ni. Ngunit hindi na nakinig si Marco. Hindi po ito matatapos ng ganito. Tahimik ang lahat. Maging ang mga kapitbahay na nakikinood ay halos hindi humihinga. Victor, mariing sabi ni Marco, handa akong bilhin lahat ng lupang nakuha mo. Ngumiti si Victor, tila inaasahan na niya yon. Hindi pera ang problema dito. Napakunot no si Marco. Kung ganoon ano? Pangalan, sagot ni Victor. Pangalan ng pamilya ko. At pangalan nyo. Sandaling katahimikan. At unti-unting lumabas ang tunay na dahilan ng lahat. Kung ilalabas ko ang mga dokumentong hawak ko, dagdag ni Victor, masisira ang pangalan ng pamilya nyo at ng mga opisyal na tumulong sa akin noon. Pero kung ilalabas mo ang yaman mo laban sa akin, magiging digmaan ito. Napakuyom ang kamao ni Marco. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagsalita si Elena. Marco Lee. Mahina ang boses niya. Parang pagod na pagod. Anak, ayoko ng gulo. Napalingon si Marco sa ina. Pero inaigi. Umiling si Elena habang umiiyak. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Ang mahalaga nandito ka na. Napatingin si Marco sa kanyang ina. At sa mga mata nito, nakita niya ang pagod. Hindi lang ng katawan, kundi ng puso. Napabuntong hininga siya. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamao niyang kanina pa nakapigsa. At sa unang pagkakataon, huminga siya ng mabigat. Kung ganoon, malamig niyang sabi kay Victor, hindi ito magtatapos sa galit. Napataas ng kilay si Victor. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Marco sa kanyang mga magulang. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang lupang ito sa inyo. Pero hindi sa paraan ng pagkasira ng iba. Tahimik si Rogelio. Tahimik si Elena. At si Victor naman ay bahagyang umiti, parang hindi pa rin kumbinsido. Makikita natin. At dahan-dahan siyang tumalikod at umalis. Habang umaalis ang sasakyan ni Victor, nanatili ang mabigat na katahimikan sa paligid. Ngunit hindi na galit ang nangingibabaw ngayon. Kundi isang bagong desisyon. Lumapit si Marco sa kanyang mga magulang at mahigpit silang niyakap. Hinding-hindi ko na kayo iiwan ulit. Mahigpit na yumakap si Elena. Anak, sapat na ang pagbabalik mo. Si Rogelio naman ay tumingin sa malayo, pagkatapos ay sa anak. Hindi namin kailangan ng yaman. Pero kung ipaglalaban mo ito, huwag mong kalimutan kung bakit ka nagsimula. Napatingin si Marco. At dahan-dahang tumango. Lumipas ang ilang araw, at sa baryo na minsang puno ng sakit, nagsimula ang unti-unting pagbabago. Hindi man agad na ibalik ang lupa, nagsimula si Marco ng legal na proseso. Tahimik, maingat, at walang gulo. Sa tulong ng mga abogado at ebidensya na matagal nang nakatago, unti-unting lumabas ang katotohanan.
At sa paglipas ng panahon, napatunayan ang mga irregularidad sa lumang transaksyon. Hindi lang lupa ang nabawi, kundi pati dignidad ng pamilya ni Rogelio at Elena. Isang umagang tahimik, habang nakaupo silang tatlo sa harap ng kanilang bahay, muling tumingin si Elena sa paligid. Marco, mahinang sabi niya, parang panaginip ito. Ngumiti si Marco. Hindi na po kayo maghihintay ng walang kasiguraduhan. Hinawakan ni Rogelio ang balikat ng anak. At ngayon kumpleto na tayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi na paghihintay ang laman ng bahay na yon, kundi kapayapaan. At pagmamahal na hindi na muling mawawala.